Okay, magandang umaga po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang ating itatalakay ngayon, no? Pasensya na po kayo sa aking boses kasi medyo paus tayo ngayon because of my cough, no? Pero patuloy pa rin tayo, no? Walang iwanan dito sa Donmar TV, di ba? Walang iwanan, Pexman. Ito. Ano bang pag-uusapan natin? Ito, kasi may napansin ako sa balita ngayon na ang pautot nitong administrasyong Marcos ay salen. Yan ang ilang salen na naman ang ilang target ngayon na parang ipinalabas nila na kami nga lalabas tayo ng mga salen para si BP Sara rin ay magpalabas ng kanyang salen. Di ba? Kasi alam ko ng naratibo nitong administrasyon na ito, especially itong mga kalaban ng mga Duterte. Pilit nila, okay? Ito yung buod ng storya Pilit nilang i-link si VP Sara dito sa flood control. Pilit nila. Kahit saang anggulo mo titingnan, no? Kahit saang anggulo mo titingnan, wala talaga. Hindi mo talaga makikita na VP Sara is involved in flood control. Pero ngayon, itong si VP Sara, sinisiraan ngayon ng Malacanang. Okay? Kasi flood control projects, alam naman natin na ang gumagawa ng mga anomalya dyan, mga congressman, mga district engineers, pero sobra namang far out kapag ililink si VP Sara dito sa flood control. Ganyan na po ang administrasyon ngayon. Tapos, talking about SALN, ito rin ang hindi nila maiintindihan ni VP Sara. Kasi ganito si Hontiveros nagpalabas na ng SALN at ilang mga, alam nyo naman, yung mga trying hard dyan sa mga congressman, nagpalabas na rin sila ng kanilang SALN. Yung mga baguhang congressman, na parang ipinakita nila na hindi kami corrupt, kaya kami ngayon naglabas kami ng SALN ngayon. Ang pautot nila ngayon, alam mo kung si Hontiveros talaga ang una na mga senador na nagpalabas ng kanyang SALN. Santita talaga. Si Hontiveros, ganyan ka, santita si Hontiveros pa. Si Hontiveros ay isang santita. Kasi nagpalabas siya ng SALN. Parang ganon. Tapos si BP Sara ang masama kasi hindi pa nagpalabas na SALN. Ganon ang naratibo nila ngayon. Alam mo, Hontiveros, wala namang problema dyan kung palabas ka ng SALN dyan, di ba? Di ba? May kasabihan tayo. Wala naman akong pinatutungkulan pero ingat-ingat po tayo dito sa wala akong pinatutungkulan kung sino pero ingat-ingat po tayo sa mga tao na nagpro-project kunwari na kasi marami yan Marami yan sa mga paligid natin ngayon. Yung bang nagpo-project na mabait-baitan, demure, parang santita, parang hindi makabiyak ng pinggan. Pero yun pala ay isang demonyo. Diba may ganun? Ang dami yan. Ang dami niyan. Hindi lang dito sa Pilipinas. Marami yan sa mga around the world na mga istorya, no? Stories from around the world na naging totoo. Na meron kang isang kaibigan, pagpilian mo yung dalawa. Example yung isang kaibigan mong mabait ang ipinakita at yung isang kaibigan mong masungit at isinusuka mo yung ang kanyang ugali. Pero at the end of the day, sila palang dalawa ay kabaliktaran. Ang tunay pala na kaibigan mo ay yung masungit. Na prank ka sa'yo, na sinasaktan ka every time na kayo ang kausap. Pero yung mabait, bait-baitan lang sa harap mo pero hari ng kaplastikan.
Di ba? Maraming ganyan. Oh. Kagaya rin yan ngayon. Meron tayong mga politicians ngayon na pinoproject nila sa taong bayan na sila po'y mabait, turo sila ng turo kung sino yung masama. Pero ingat-ingat po tayo dito ha. Oh, kasi nakakatakot po yung ganyan na magpo-project ka ng mabait pero yun pala'y demonyo. Oh, ingat-ingat po tayo dyan ha. Yan ang nangyari ngayon sa SALN. Yung mga yung mga congressman at mga senador na unang nagpalabas ng kanilang SALN ngayon. Hindi ako nanghuhusga sa kanila, huwag ka agad maniwala. Yan lang ang sabi ko sa inyo, huwag ka agad maniwala. Susuriin muna natin ng mabuti. Okay? Mamaya papakita ko yan kasi pag-usapan natin yan okay? At heto, panuuri natin itong hearing rin ni Senator Marcoleta, no, na tinanong niya itong si Vince Dizon patungkol po dito sa DPWH na meron pong ilang mga kongresista, no, na nag-a-appoint ng mga district engineer. Sila ang nag-a-appoint ng district engineer. So halata na, no, kung sino ang nag-appoint dito sa district engineer. Delikado na yan. Delikado na yan. Okay? So, yun po muna ang pag-uusapan natin ha. Pero bago tayo magsimula, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Bakit itong si Vice President Inday Sara Duterte ay siniraan ngayon ng palasyo? Siyempre, to make the long story short, alam po natin na napapraning na po itong administrasyon na ito. Kasi baka tatakbo ito sa 2028 si VP Sara. Siraan na natin ang siraan. Siraan na natin ang siraan. At hindi nila namamalaya na ang taong bayan, nag-o-observe lang ang taong bayan. Tayo, kayo mga nanonood ngayon sa Donmar TV, tayo. We are just observing kung paano po dinala ng Malacanang o itong mga kalaban ni VP Sara, no? Kung paano nila gugurgurin ang pangalan ni VP Sara. To the point, sa kanilang obsessed sila na masiraan itong si VP Sara, pinipilit talaga nilang i-link itong si VP Sara sa flood control. Wala na. Diba? Pero, ang nakagandahan dito sa ipapakita ko sa inyo na video ay instead na itong mga investors na ito ay dito sila umaasa at maniniwala sa Pangulong Marcos, bakit si VP Sara pa ang in-invite nila bilang speaker sa kanilang event? Diyan ka magtataka. Kasi itong mga investors ngayon na gustong mag-invest dito sa Pilipinas, ma-local man o here in the Philippines, o outside from the Philippines, foreign investors, diyan mo talaga makikita na wala na silang tiwala sa presidente. Totoo. Kasi they are not satisfied of what the president is doing right now about the flood control corruption. Eto, panoorin po natin ito. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa pilit na pag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Bahagi raw ito. Imagine that one. Pilit talagang ipinasok ang kanyang pangalan dyan sa flood control scandal.
kayong ibang maisira sa kanya? Di ba? Wala na talaga silang ibang maisip na paraan kung paano nila sisiraan. Pati flood control, ipasok nyo yung vice presidente na hindi man yan niya trabaho. Oh my goodness! Ng paninira sa kanya ng administrasyon dahil tatakbo siyang Pangulo sa 2028 election. Alam mo, Bongbong Marcos, umiyak ka na lang. Isama mo na si Castro. Umiyak ka na lang. Hindi mo na yan mapipigilan ang taong bayan. BP Sara 2028 na talaga. O kahit anong sira mo pa. Siraan nyo ng siraan si BP Sara. Hindi na maniniwala ang taong bayan. Ay nako. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa halip na masolusyonan, pinalala pa raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa korupsyon. Which is totoo. Totoo naman eh. Di ba? Sabi niya sa SONA. Ano sinabi niya sa SONA? Di na ba kayo nahiya? Ha? Flood ko. Siya rin ang nagmamayabang na 5,500 flood control projects na ang natapos. Pagka sunod na SONA, di na ba kayo nahiya? Ha? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Yung corruption dyan, bla 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 bla. Ang dami niyang iyak-iyak dyan eh. So, alam mo, Mr. President, no? Wala kang ginawa. Sa corruption na lumalaganap ngayon, ang solusyon ay nasa harap mo. Nasa harap mo. Tingnan mo lang, Mr. President. Yung mga kaharap mo araw-araw, tingnan mo. Kung sino yung mas malapit sa mukha ng buhaya, yun. Biro lang naman. Basta, Mr. President, the solution to your the answer to your baliktad ka agad. The answer to your solution, Mr. President, is right in front of you. Ay, mahirap talaga yung mag-solve ka ng problema ba, no? Na alam mo yung solusyon. Oh, mahirap talaga yung mag-solve ka ng problema na alam mo na yung solusyon. Oh, paano? Ito lang. Paano mo masosolve ang isang problema na alam mo na ang solusyon? Mahirap yan. Kagaya rin yan sa anak ko, no? Ang hirap gisingin. Ganyan ba? Ang hirap gisingin ng yung patulog-tulog. Alam mo nang gising, ginigising mo pa. Di ba? So, yan rin yung problema ni Bongbong Marcos. Alam niya na ang solusyon. Alam niya na kung sino. Pero, paano yan niya masusolusyonan? Back to you. Ay, nako. So, ika nga, sabi ng iba, the answer, paano yan? Ang problema na korupsyon natin, no? Masosolve lang yan kung si Bongbong Marcos ay mag-step down. Ay, nako. Yan ang iginiit ni Vice President Sara Duterte. Ang ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay mabawasan yung korupsyon. Pero ang nangyari... Diba? Si VP Sara nga, hindi nga siya nag-expect na talagang totally ma-eradicate ang problema ng korupsyon. Ang sinasabi lang niya dito, kahit man lang mabawasan lang. Yan kasi yung in-expect natin, di ba? Yung sinabi niya sa SONA na mahihaya naman kayo, paiimbestigahan ko yung mga anomalya. Ano ba? Nabawasan ba? Wala. Di ba? Yung mga rally-rally nyo doon sa Menjola, sa EDSA, yung useless yun lahat. Na-useless na lahat. Wala, hanggang ngayon, walang napapanagot. Walang napapanagot. No wonder na ito mga investors na ito galit na kay Bongbong Marcos. Hindi na siya in-invite ng kanyang event, kundi si BP Sara na ang in-invite. Di ba? Sampal yan sa mukha ni Castro. Ni BBM pala. Hindi, kasi pag sampal mo ganun,
Gumanon si si Presidente Marcos na ano ba, sampal sa katotohanan ba? Hindi literal na sampal. Pag sampal ng ganun, pag ganun, si Castro yung nakaganyan. Tatamaan si Castro. Hindi literal ibig kong sabihin, hindi literal na sampal. Meaning, sampal po sa mukha ni BBM na hindi po siya ang kinuhang invited guest speaker sa isang event ng mga investors. Sampal yan sa kanyang mukha. Bakit si BP Sara? That's one way of saying na mas mapagkakatiwalaan po si VP Sara. Alam niyo ba kung bakit? Kahit nga drug test, ayaw nga di ba? Ayaw nga makipag-drug test. Paano ka maniniwala sa isang taong ayaw makipag-drug test? Ano po ay kabaligtaran? Mas lumala po. Hindi na rin daw nagulat si VP Sara na iniuugnay kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado nitong si Senator Bongo sa flood control scandal. Layunin nila siguro, mga kalaban ni VP Sara, lahat ng mga Duterte ikulong. Kulang na lang ikulong si VP Sara, ikulong si Bongo, ikulong si Bato. Ikulong nyo na lahat. Alam nyo, ito yung mga tao na hindi nila kaya talunin sa eleksyon. Wala silang gagawin kundi mag-power tripping na lang. Walang hiya, no? Wala talagang hiya. Ito, katabi, yan, sa nakikita nyo ngayon, katabi ni VP Sara ito mga big investors. Okay, sa isang event. Okay? Na in-invite dyan si VP Sara na maging guest speaker. So meaning to say, they are looking forward. Sa tingin ko in my opinion, they are looking forward na si VP Sara ang mapresidente sa 2028. Ipinakita na namin ni VP Sara na ikaw yung mapagkakatiwalaan namin. Parang ganon yung gesture na yan Okay? Panoorin pa natin. Sinusubukan daw na itawid ito kay VP Sara dahil isa siya sa mga matunog na kakandidato sa 2028 elections. Gusto lang din nun na matamaan yung ako dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila isa ako sa mga kandidato ng pagkapangulo sa 2028. Sa totoo lang, no? Isa lang talaga ang description ng administrasyon. Obsession. The obsession. They are obsessed of power. That's what I mean, ha? Kasi meron kasi isa dyan, Meron kasing isa dyan na sa tingin niya, ang plano niya, wala na. Nabiyak na yung plano niya. Merong isa dyan na gusto talaga, may plano talaga na maging presidente. Biyak na nararanasan na niya kasi ang isang battle na wala siyang kalaban. Sanay siya sa isang battle na walang kalaban. Imagine sundalo ka, nagbitbit ka ng jaril, putok ka ng putok na walang kalaban. Parang ganun ba? Parang ganyan po ang gusto niyang mangyari. Hindi ko na lang i-mention yan kung sino. Kasi alam kong alam na ninyo. Meron kasing isa dyan na government official na nanalo na walang kalaban. Okay? Tapos, sa local yan sa local yan. Ngayon, tapos gusto niya na ganyan rin ang mangyari sa nasyonal. So gusto niyang i-impeach itong si VP Sara para wala siyang kalaban sa 2028 running for president. Di ba sablay? Hindi yan uubra. Di ba? Kasi po, ganito yan. Kung ang ating Panginoon, okay? Let's go to biblical wisdom. Kung ikaw po'y destined, destiny ba? If you are destined to be the president of that country, kahit anong gawin nyo pa,
kahit anong kabalastugan, kahit anong paninira nyo pa, hindi nyo yan mapipilit. Siya talaga ang maging presidente. Kagaya rin yan sa nangyari noon kay Tatay Digong. Who knows na bigla siyang sumulpot bilang candidate for president. Diba? Makailang beses na niyang nag-deny siya na ayaw kong maging presidente kasi wala kong makinarya, wala kong pera. Wala. Tumakbo siyang walang pera. Ni isang local official ng mga mayors, governors, congressman, walang sumuporta sa kanya kahit isa. Kasi nga, walang makinarya doon. Nakasuporta kay Rojas lahat. Si Rojas man yung malakas niyang kalaban at that time. Because Rojas is the candidate of the administration ni Pinoy. Bakit nanalo pa rin si Tatay Digong at that time? Nanalo siya because he is destined to be the president of the Philippines. Dinisenyo na yan ng Panginoon. And that's what I feel right now with VP Sara also. That's what I feel. Kahit bali-balik tarin mo yan. Kahit siraan nyo, i-impeach ninyo, para sa akin, this woman is destined to be the president in 2028. Hindi mo na yan makikita mo mararamdaman mo yung presence. Si Bongbong Marcos, pupunta siya ng iba't ibang lugar. Kitang-kita mo gaano kalasaw po yung reaksyon ng tao sa kanya. Wala. Para bang para kang nakikita ng isang river na para kang nakikita ng isang river na wala ng tubig. Yan ang kay Marcos. Pero dito kay VP Sara, para kang nakakita ng river na kay lusog-lusog. Ang daming tubig. Tingnan nyo. The people are overflowing. Overflowing kapag nandyan ang presence ni VP Sara. Pero kung si Marcos, wala. Tingnan mo yung the silence of the night. Gabi ba na wala ng tao, ang maririnig mo na lang ganyan po ang naririnig. Tingnan nyo yung mga lakad ni Bongbong Marcos. Ganon. Kulang na lang ng sound effects. Ladies and gentlemen, the President of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr. Ay, nako. Ambot sa imo, Bongbong Marcos. Dagdag pa ng bise, hindi naman kailangan ng Pangulo na bumuo pa ng Independent Commission for Infrastructure. Isa yan. Yang ICI na yan, dagdag budget yan. Useless. Sure. Pwede naman daw kasing idiretso sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaso. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Buwelta dyan ng ICI. Saan ka makakita niyan? Ayaw nga nilang i-livestream. Di ba? Tapos, ang nakakatawa pa, ginawa pang state witness yung ango-ango. Sinong taong bayang hindi magagalit niyan? Our narrative is the evidence to be presented to us. Kung anong dokumento, anong evidence. Isa ka pa. Ay, nako. I-live stream nyo nga yan. Sa anong testimony na makukuha namin na totoo, doon kami putungo. Walang narrative doon. Ang galing, ang madaling sabihin. Mahirap gawin. Yun lang. Kung saan ang investigasyon namin patungo doon, saan ba kayo? Saan na ba kayo? May tanong nga, saan na ba kayo? Saan na ba kayo? Parang lumihis kayo ng daanan di ba? Papunta na tayo doon sa langit, pumunta kayo doon sa impyerno. Di ba? Ang gusto raw ni VP Sara, aksyonan ni Pangulong Marcos ang problema sa korupsyon. Ganyan din ang panawagan ng grupo ng mga... ito na yung mga investors na nananawagan na
wala. Lasaw nga yung kanilang pagsugbo dito sa korupsyon na ito. Okay? They are not contented. Negosyante na Philippine Chamber of Commerce and Industry. Malaki raw ang kontribusyon nila sa binabayarang buwis kaya pumalag sila dahil hindi naman daw pala nagagamit ang pondo sa tama. Bagamat hindi naman daw nilang gustong mag-resign si Pangulong Marcos, kulang daw ang pagtugon. Buti nga na ito mga investors na ito, rumirespeto pa kay Bongbong Marcos. Ayaw nilang mag-resign si Bongbong Marcos. Parang sinabi nila na ayaw muna naming mag-resign, ayaw muna naming mag-invest hanggat nandyan yan si Marcos. Pag mawala na yan, kung si BP Sara ng presidente, saka kami mag-i-invest. Parang ganun. Pero wala namang ganun na sa isip ko lang yan. What do I mean? Ito kasi mga investors na ito, nagagalit kasi sila. Kasi sila yung pinakamalaking nagbayad ng buwis. And sila po'y nalulungkot na ang kanilang buwis na sinishare nila sa bansang ito ay nilalamon lang ng mga buwaya dito sa gobyernong ito. Magagalit talaga. Kaya nga, pati mga artista, kung mapapansin nyo, sobrang galit yung mga artista sa kanilang mga postings nila sa social media. Because ito rin mga artista na ito, pinaghirapan nila, pinagtrabahoan nila yung kanilang pera, no? Tapos malaki ang tax nila sa entertainment na business. Malaki ang ibinabayad nila na buwis. Na only to find out na yung buwis na malaki ninyong inaalay para sa bayan natin ay kinurakot at kinain lang ng mga buhaya. Masakit yan. Diba? So, ito rin ang hinanaing ng mga investors na ito. Okay? Ng administrasyon sa isyu ng katiwalian. We want really those responsible to be punished and to be identified. Yun lang naman, di ba? Una-una, itong mga investors na ito, siguro, na-appreciate nila yung sinabi ni Bongbong Marcos na mahihaya naman kayo, pa-imbestigahan natin itong flood control anomaly, itong corruption. But, sila po'y napuno na ngayon. Kasi hanggang ngayon, walang mabanggit na pangalan. Diba? Kahit presidente, hinihintay buong mga investors na meron pong mabanggit na pangalan itong si Bongbong Marcos na mananagot dito. Hanggang ngayon wala. Nga. Diba? Pag tanungin mo si Bongbong Marcos, Bongbong, ilan na ba? Ilang buwan na ba nag-investigasyon dito sa korupsyon na ito? May pangalan na bang maibibigay, Bongbong Marcos? Tinatong si Bongbong Marcos, Bongbong, may pangalan na ba? Anong gagawin natin? Wala talaga. Wala. Hanggang ngayon, walang pangalang naibigay. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it in addressing it is our president. Di ba? Ikaw, Bongbong Marcos, ikaw ang inasahan ng mga investors na you are the only one that can solve this flood control corruption issue. Walang iba, 'di ba? Ikaw lang. Because you are the president and you have all the resources. Pero kung hanggang ngayon wala kang solusyon, weak ka talaga. Kagaya rin yan sa mga sinasabi ko kanina, ang hirap isolve ang isang problema na alam mo na ang solusyon. Diba? Ang hirap gisingin ang isang taong gising. Ay, nako. Magbibigay raw ang PCCI ng rekomendasyon nito sa palasyo para magkaroon ng transparency at accountability sa gobyerno.
Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. So, yan po, no? Mabuting mga investors ay si BP Sara ang in-invite niyong guest speaker. Ngayon naman, talking about SALN. Okay? Panoorin natin ito. Ayon kay VP Sara Duterte, matagal na raw maaaring makuha ang mga SALN ng opisyal ng gobyerno. Kaya't ang bagong memo ni Ombudsman Remulla, drama o pakitang tao lamang daw. Patunay raw nito ayon kay VP Sara, dati nang nilalabas ng PCIJ, ang Philippine Center for Investigative Journalism, ang kanyang mga SALN. Ito po ang sabi ng Vice Presidente. Dati pa naman po pwede po nilang salin eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, pahingi ng salin ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang salin ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung saliin ko. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng saliin ko. So, ayun daw, nakukuha naman pala ng PCIJ ang salin ng Vice Presidente. Tingnan mo, si Trillanes, may kopya nga ng SALN ni BP Sara. Ganyan po kachismoso yan. Di ba? Kailangan mo lamang magsulat sa ombudsman. Si Trillanes, ha? Talo pa yung babae niyan eh. Sa kachismosa. The boy version of Riza Ontiveros. Ay, nako. Para makahingi ng kopya. Kaya't pinabuti naming tanungin ang mismong PCIJ. Totoo nga bang nakakuha sila ng SALN ni Sara Duterte? Ang sagot nila, matagal nang hindi. Ayon kay dating PCIJ Director Carmela Fonbuena, ang huli nilang nakuha ang SALN ni Sara Duterte noong 2017 pa. Baka hindi naman na-update. Wag mo nang pangunahan, di ba? 8 taon na po ang nakakalipas. Kinumpirma po yan ni PCIJ Training Director Weng Paraan. Katunayan, ito po ang ginawa ng PCIJ na storya tungkol sa mga SALN ni Sara Duterte. Ang huling nakuha nila 2017 pa. Nung si Sara ito yung pinalabas ng News 5 na wala na silang sa PCIJ raw, wala na silang 2018, 19, 20, 21, 22 hanggang 2025. Wala na silang nakukuha ang SALN ni VP Sara. Because dito pumotok yung issue na corrupt raw si VP Sara. Kasi ang hindi nila maiintindihan, di ba, ang pautot nila ngayon, si Ontiveros nagpalabas siya ng kanyang SALN ngayon. Na parang ipinamukha niya sa bansang ito na santo santita siya, na ako talaga ang unang naglabas ng SALN na yan. Na magaling ako. Malinis ako. Parang ganon ang sinabi ni VP Sara. Riza Ontiveros. At dito rin sa mga kongresista, yung mga kongresista, mga trying hard, nagpalabas na sila ng SALN ngayon. Lang ang gimmick nila ngayon. Tapos, ang target nila, nasaan na yung kay VP Sara? Nasaan na yung SALN ni VP Sara? Di ba? Alam nyo, wag niyong pagbibintangan si VP Sara na hindi siya maglalabas ng SALN, tinawag nyo kaagad na, corrupt talaga yan. Kasi hindi naglalabas ng SALN. Wag nyong gaganyanin. Kasi si VP Sara po, ayaw siyang, sa tingin ko this is my own opinion. Naalala ko yung sinabi na, kung ilalabas ko ang SALN ko, no? Yan ang sabi ni VP Sara, kasi gagamitin niya ito, no? Gagamitin niya ito para panlaban rin sa mga kalaban niya. Sabi ko, kung gagamitin ko, ipakita ko itong SALN ko, bakit ako lang? Di ba? Ipakita na rin natin ang SALN ng lahat ng mga government officials. Do not be selective. Kagaya ng ginawa ngayon ng News 5. Ang nag-research kayo, si VP Sara lang ang nire-research ninyo. Na 2007 to 2017 lang ang may kopya ang PCIJ sa SALN. Bakit hindi kayo mag-research rin kay Ontiveros? Bakit hindi kayo mag-research rin kay Bongbong Marcos at sa lahat ng mga kalaban ni VP Sara? Don't be selective. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara.
Kung magpapakita man lang ako ng salin, lahat tayo. Sabay-sabay tayo. Di ba? Oh. Bakit? Oh, di ba? Kagaya rin na, kung ako ay puputok na rin lahat tayo. Oh. Kung itong barko na ito, sasabog lang dito sa kwarto ko, ay di, pasabugin na natin lahat. Di ba? Ganun. Bakit siya lang? That's unfair. Di ba? You are being selective and at the same time, halatang-halata na si BP Sara lang po ang punteriya, target ninyo si BP Sarang siraan ng siraan. Kasi, alam nyo, sa 2028, siya na talagang mananalo. Yan nga sinasabi ko sa inyo eh. If you are destined to be the president, kahit anong obstacle pa yan, masisira yan. Basta ang Panginoon na ang magsabing, ikaw ang maging presidente ng Pilipinas. Yan ang hindi maintindihan ng mga bangang. Kasi praning na bangang na eh. Pa po ng Davao City. Ang pagigpit ng mga salin nagsimula sa kanyang ama, si dating Pangulong Duterte. Magmula 2018, hindi na pa naglalabas si Pangulong Duterte ng salin. Sa halip, pinagsapasahan lamang ang PCIJ ng Office of the President at ng Ombudsman ang siyang kustodya ng salin ng Presidente at ng Vice Presidente. Ito pa, taong 2020, naglabas si Ombudsman Samuel Martires ng bagong mga patakaran para lalong higpitan ang pagsasapubliko ng mga salin. Sa bagong patakaran, kailangan ka munang payagan ng opisyal na nag-file bago mo masilip ang kanyang salin. Doon lamang ilalabas ng Ombudsman ang kanyang salin. Sa makatwid, kung gusto mong imbestigahan ang nasabing opisyal, kailangan magpaalam ka muna sa kanya. Muli, pinagpasapasahan lamang ng Ombudsman at ng Office of the President ang PCIJ at ang lahat ng humingi ng salin ng Presidente at ng Vice Presidente. Noong nakaraang taon lamang, nagpetisyon si Attorney Dino De Leon sa Ombudsman na i-release ang salin ng Presidente at ng Vice. 2024 po, wala rin nangyari sa kanyang petisyon. So ano pong lumalabas? Una, hindi matadaan sa simpleng request letter si dating Ombudsman Martires. Kailangan mo nga ng paalam mula sa iyong iimbestigahan. Pangalawa, buti pa itong si Martires kasi hindi namumulitika. Yung Ombudsman ngayon. Hindi umaasahan na kusang magsasapubliko ng salin ang mga nasabing opisyal. At pangatlo, wala talagang nakuhang salin ang PCIJ ni Rodrigo o ni Sara Duterte matapos ang taong 2017. At 2025 na po ngayon. Kaya't kahit papano natuwa ang marami nang niluwagan ng kaunti ang requirements ng bagong ombudsman. Pero eto nga po, hindi naman sana problema ito kung kusang maglalabas ng salin ng mga opisyal ng gobyerno, maging presidente, vice-presidente, senador o congressman. Kaya nga, kusang loob silang pagpalabas ng salin, walang problema yan. Pero, VP Sara, nilaro rin niya ang cards niya. Bakit siya maglalabas ng salin? Para sa benefit ng kanyang mga kalaban? Di ba? Kasi, tingnan nyo ha, inakusahan nyo ako na corrupt ako sa confidential funds, blah, blah, blah. And, inuutusan nyo ako na magpalabas ako ng salin. Ano kayo, hello? Ano ba, utusan na lang ako, Vice President ako, utusan nyo ako, di ba? Kung magpalabas ako ng salin, sabay na tayong lahat. Di ba? Ilabas na kay Marcos, kung una yung pinakamataas ilabas mo na yung salin ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Zaldico, yung mga salin ng tatlo, saka magpapalabas ng salin si VP Sara. Tingnan natin. Diba? Unahin nyo pa si VP Sara. Ito rin mga makakaliwa dyan. Mga tanga rin. Diba? Ang daming mga nakapalibot sa inyo, mas grabe yung pangungurakot. Bakit hindi yun ang paghingal nyo ng salin? Si VP Sara talaga? Kasi takot kayo mapresidente? Talunin nyo sa eleksyon si VP Sara. Mga gago. Taon naman, may mangilan-ngilang opisyal na kusang naglalabas ng kanilang mga salin. Yun nga lang, madalas po, ito ay mga nasa oposisyon. Kung pagbabasehan mo lang kasi ang batas at ang konstitusyon, ang hinihiling po sa lahat, maging administrasyon o oposisyon, ay transparency sa salin at hindi ang pag-iigpit.
So, yan po kayo nang humusga dyan patungkol dyan sa SALN na yan. At ito, panoorin natin itong paano naglatag ng mga tanong itong si Senator Marcoleta dito kay Vince Dizon sa DPWH. Okay? Totoo bang ilan na mga kongresista ay sila ring ang nag-appoint sa mga district engineer sa DPWH? My God! Tingnan natin yung investigasyon. Thank you, Mr. Chair. Let's talk about clearing the system, Mr. Secretary. Let's go to the jugular. Doon po sa aming pagdinig sa Blue Ribbon, there was an instance where I asked your predecessor, what are the things that are being placed above the NEP? Kaya nagbo-bloat yung budget natin. He was talking about allocables, was talking about leadership and unprogrammed, and then the FLRs, which happened after the BICAM. Pangkaraniwan na yun, it's always the difference between the NEP and the GAA. I was able to calculate from what he told me at that time. I was able to summarize at least 1 trillion pesos over and above the ceilings indicated in the NEP. So, Mr. Chair, dito po sa 2026 proposed expenditure program of DPWH, nagkaroon ng revision from 880 million, billion ba to o million? 880 billion to only 624, or all in all 625.7 billion. So, nawala na ba yung sabi ko rito, taba ito eh. Kumbaga, Mr. Chair, sa katawan ng tao eh. 1 trillion peso additional to the ceilings already indicated in the NEP is 2 months. Parang ang sabi ko taba na ng tao yun eh. Pag hindi natin inalis yung taba ng tao, ikamamatay niya yun eh. So, ano ang presumption dito, Mr. Chair? Sa 625.7, nawala na po ba yung binabanggit natin? Unang-una po, as a matter of fact lang po, ang nawala po dyan yung flood control locally funded projects at ibang mga proyekto. Pero kung ang tanong nyo po ay nawala na ba lahat ng taba? Tingin ko po, base lang po sa pinakita sa atin ni Chairman ngayon, hindi po totoo yan at meron pa rin pong taba. So ibig sabihin po, hindi natin talaga na i-strike yung taba ng sistema. Hindi natin siya na-address. Kailangan pong i-address, pero tingin ko po ang pag-a-address sa kanya, kailangan simulan sa budget, pero kailangan din po simulan sa proseso kung paano nagpapasok ng mga proyekto sa National Expenditure Program. I think, Mr. Chair, we can start by reviewing the allocations per district. Tama Kasi po. Tama po. Nakita ko doon sa 2024, 2025, and finally 2026 budget allocation. Meron kang makikita dyan, Mr. Chair, na talagang lopsided eh. Merong bigla na lang magkakaroon sa isang district as much as 5 billion to 11 billion, samantalang iba at least 1 billion. Hindi ko maintindihan yung philosophy behind that eh. Sa palagay ko, yung nakapark dyan at saka yung taba-taba dyan, nandyan lamang yan eh. So unless and until we are able to justify bakit halimbawa ang isang distrito na napakaliit compared to other districts, wala naman significant na difference yung dalawang districts eh. Pero makikita mo, 11 billion yung isa is only 3 billion. I don't think that is justified. So,
kailangan po siguro nating suyurin, Mr. Chair. Hanggat hindi po natin nagagawa yon, hindi po mawawala yung taba. Pagkatapos yung leadership, Mr. Chair, ako po, nagtagal po ako sa House of Representatives. Mabuti na lang, party list lang ako. Hindi ko po minamalit ang party list. Pero kaya ko lang nasasabi sa party list, naging kalakaran na lang. Pag party list ka po, masaya ka na sa 150 million. Yung inyo pong constituency is nationwide. Mr. Chair, para ka rin senador pagka party list ka. Kasi nationwide ka. Pero ang budget mo, pang budget lang ng barangay kapitan. 150. Samantalang ang regular congressman, nag-average po ng 1B. Nasaan po yung katwiran doon, Mr. Chair? Nationwide kami, saka gustuhan ko halimbawa na masuklian ko ng utang na loob dahil sa napakaraming botong nakuha ko sa iba't ibang panig. Aportion ko sana. Sa 150 million, Mr. Chair, yung isa mabibigyan mo lang ng 300,000 na lang o kaya 250,000 at sasabihin sa iyo ng mayor, salamat po, congressman, sa binigay nyo. At least may tatayo ko na po yung kubeta na. Nakita po ninyo kung gaano po. Samantalang ang isang distrito, 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion. Secretary, Mr. Chair, hindi ko po nakikita yung justification. Kaya nga ang tanong how do you allocate the finite resources of this country? Yung economist, sandali lang niyang sasabihin sa atin. Alam niyang kwentahin. Marami siyang variables, marami siyang parameters. Pero dito po, pag tiningnan niyo isang distrito, wala kang makikitang significant variable o indicator kung bakit mas marami ang dapat niya makuha. So let's start with that. That is supposed to be the starting point. Ang sabi mo kanina, Secretary, we should err at the side of caution. Gusto kong palitan. We should act at the side. Ayoko magkamali tayo. Not even erring. We should act on the side of caution. Agree po, Mr. Chairman. 100%. And then, Mr. Chair, kung pwede ko pang idagdag sana to, dito po itong Asset Preservation Program ng DPWH. 2022 to 2025, talagang papataas po yung expenditures. 117 million, a billion. 2023, 124 billion. 2024, 139 billion. 2025, 153 billion. Talagang papataas Mr. Chair, tama naman ito sapagkat kapag itong perang ito nagamit natin sa tamang pamamaraan, magagamit natin ang mas matagal ang ating mga kakalsadahan, mga bridges and so on and so forth. Di ba tama yun, Mr. Secretary? Tama po, Mr. Chairman. Pagkatapos biglang nagkaroon ng 2026, naging 105 na lang. Ang ibig ba sabihin nito, yung papataas na ganun, 4 na taong papataas, tas bigla mong ginanon. So, naisip ba natin na wala nang kwenta yung preservation program natin, Mr. Chair? Mr. Chairman, in fairness po, yung original po ay 105 billion. Pero itinaas po ito to 115. 123. 115 po. 115 lang po. Hindi po 123. Hindi, sa record ko po kasi 123. Ang final po ata na HGAB ay 115, Mr. Chairman. Pero tumaas pa rin po ng 10 bilyon. So, mababa pa rin kesa doon sa mababa pa rin trajectory na nangyari. Tama po. In the last 4 years. Tama po. So, ang assumption po ba rito ay hindi na natin talaga iniisip na i-preserve yung
yung ating mga assets. Hindi naman po ganon ang sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Ang ito lang po talaga, ang unang-una, ito po ang inapprove lang ng Department of Budget and Management nung sinubmit ng DPWH sa kanya ang asset preservation. In fact, ang inapprove lang po 105 at ito po ay nataasan ng konti ng HGAB to 115. Pero tama po kayo, kailangan po talaga humabol. No, kasi like ngayon po, no, ang dami po nating mga tulay na nagkakaproblema. Kasama na po halimbawa ang San Juanico, yung pong bumagsak na tulay sa Cagayan. No, so ito po lahat ay dapat kasama sa asset preservation program natin na unfortunately nababawasan po no itong mga nakaraang mga taon. Pero unfortunately din po, ito lang po ang inapprove. Pero we will welcome po kung itataas pa po lalo ito ng House ay ng Senate Finance Committee, Mr. Chairman. Mr. Chair, akala ko yung isa po sa isasagot ninyo ay dahil sa karanasan din natin na ito pong laki ng perang ginamit natin. Halimbawa 2022, 117 billion. Pagkatapos sumunod na taon, 124 billion, 139 billion, hanggang umabot ng 153 billion. Pero hindi po natin nakita talaga na naging matagumpay po yung preservation ng ating mga assets, lalo na yung kalsada natin. Kasi marami po kaming nakita, lalo na po yung mga projects natin kung tawagin ay road slips. Meron tayong mga landslide projects na yan, at saka yung slopes protection. Ang dami po, dapat makikita ninyo dyan dahil sa bago pa lang kayo, pero alam ko po na napakarami pong alingas-ngas sa departamento na yan. Dahil sa halimbawa po yung rocknet halimbawa. Alam naman po natin meron kayong memorandum sa DPWH na kailangan either ASTO ang specifications ng rocknet o kaya ASTM. Nagpalabas po kayo Alam ko po, alam ko pa yung number ng inyo pong memorandum. Mr. Chairman, luma po ata na ano yan, no? Pero actually, para dito sa 2026, pinatanggal po natin lahat yan. No? Mabuti pinatanggal nyo kasi hindi naman sinusunod Tama po. Alam po ninyo, ang standard ay ASTO o kaya ISTM. Pero ang ginagamit po pangkaraniwan, at ito'y nakita na natin sa maraming panig ng ating kapuluan, bibili sila ng rocknet sa China. Ang presyo po ay halos 62% ang baba niya doon sa talagang dapat na gamitin. So Mr. Chair, dahil sa nung nagbidding sa ASTO yung nilagay niya at saka ASTM, napakataas na uri ng napapangiti si Yusek Ador, alam niya ito Pagkatapos bibili sa China, alam mo, Secretary, pati yung ginagamit na ilulubog horizontally at saka vertically, kung minsan dapat 5 metro, Mr. Chair, 1 metro na. Alam niyo yung rocknet kung gaano katibay yung galing sa China? Parang binalot mo na sapot ng gagamba, Secretary. Kaya po hindi na preserve. Kaya po ang landslide, gano'n na lang po nangyayari. Kaya ang alam ko, kaya po siguro nyo binaba. Ang gusto ko sanang isagot yun, napansin po kasi namin, sobra-sobra talaga, pero hindi naman talaga nakatutulong para i-preserve yung assets na ating mga nagawa sa mga nakakarang mga panahon. Mr. Chairman, alam niyo po, na-mention niyo po yung rocknetting. Pero habang ako'y araw-araw na tumatagal sa departamento, lahat po ng sinasabi nyo, nakikita po natin on the ground. Ngayon lang po, meron pong bumagsak na kalye ngayon sa Bukidnon, kahapon. Yung Buda Road sa Bukidnon, papuntang Davao. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan nun. Pwede pong earthquake ang dahilan, pwede pong landslide ang dahilan, pero pwede din pong kakulangan ng asset preservation ang dahilan. Dahil po itong kalyeng to 1999 pa ata o 2000. So 25 taon na yan. No? So marami po ganito, no? At very very unfortunate po. Itong mga
pangyayaring ito. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina po, nung sa aking opening statement pa lang, wala po ako dito. At madali po para sa akin siguro dahil isang buwan pa lang po ako siguro dito. Isang buwan at halos isang buwan at kalahati pa lang ako dito. Hindi po ako pumunta dito para idepensa itong mga nangyayari sa DPWH. Pero nandito po ako, ginagay po ako ng Pangulo dito at yun ang kabigin-biginan niya para po baguhin. Kaya po lahat po ng suggestion na ni Chairman na nakikita natin na obvious na may problema, talaga po dapat baguhin na natin ngayon. Kasi po, matagal na po ito. Matagal na po ito nangyayari. Hindi lang po ito ngayong taong ito. Mr. Chairman, hindi lang po the last 3 years ito. Sabi nga po ni Senator Gigarda kanina, dekada na po ito. So, ako po, sabi ko nga ako, nandito lang ako ng 2 taong kalahati. At hindi ko sasayangin yung oras na ginagay po sa akin dito ng Pangulo para makipaglokohan at hindi baguhin ito. So isang linggo, isang buwan ka pa lang sa Isang buwan pa lang departamento. po, mahigit. Opo. Alam mo, Mr. Chair, baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako eh, sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. Alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa naniniwala sa kagustuhan mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Alam ko naman ang ating chairman ay isa sa mga maasahan natin kung pag-uusapan ay yung paglilinis ng departamento. Katulad halimbawa nung kami po ay naghihiring sa ibang komite, yung Philippine Science Agency, siya pala ay may kakayahan na magbigay ng maraming pantulong sa mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Alam din niya kung anong pwedeng itanim sa anong lugar. Meron yata silang mga technology na nakakalap o nagagamit, may mga equipment sila. Ang sabi ko sa kanila, Mr. Chair, Secretary, bakit hindi mo tulungan ng DPWH? Hirap na hirap sila. Isip-isipin mo ako, yung sumbong sa Pangulo na ginagamit nila ngayon ay nanggaling sa MYPS application. Dapat sana ang ginamit yung PCMA application. Kaya makikita po ninyo kako, pag kinumpara nyo yung dalawa, magkakaroon po kayo ng discrepancy ng coordinates. So, tumatango-tango si Yusek Conti. Tama o hindi? Ako po kasi, nireview ko yung mga submissions. Dahil binigyan po ako ng USB ng Pangulo nung simulan ko po yung Blue Ribbon nung ako pa po ang chairman. Kaya hindi ko po extensively nagamit sapagkat yung lamang siniyasat namin, nakakuha na ako ng mga ilang projects. Nag-random lang ako. 15 yung nakita ko. Magkakaiba yung coordinates, hindi pareho. Magmula sa 67 to at least 477 meters ang coordinates na pagkakalayo. Ay sabi ko sa Philippine Science Agency, bakit hindi mo ako tulungan? Nakita mo, wala pala kayong wala pala kayong satellite connection dahil mahal daw. Sabi ko, kahit mahal ito, Secretary, kung ito ang kinakailangan para lamang yung inyong mga encoder sa baba, hindi nakakagawa ng kalokohan na ipinapalit-palit yung mga litrato na kunwari tapos na yung flood control, hindi para tapos. Ang ginagamit lang nila mga cellphone na yung signal mahina pa. Kaya nga, pag mahina ang signal, lalong lalayo ang coordinates. Hindi ba, Yusek Ador? O, yan po eh. Isip-isipin na, sasabihin po ninyo na sa PCMA po real time. Wala pong real time. Yung encoder po ninyo, ginagawa po niya, nag-i-encode siya
every end of the month. So monthly. Wala talaga eh. Sa totoo lamang po, wala ni isa man na po pwedeng sabihin natin real time kung anong nangyayari on the ground. Ito yung kinakailangan pong gawin. Nabiro ko pa nga po sila eh. Hinahanap po namin kako yung mali-malitang pera na nakatago sa mga iba't ibang lugar. Na nakolekta nila sa flood control. Pwede po ba niyong malaman sa magitan ng inyong equipment kung nasaan ang mga perang ito? Kahit na biro lang nasasabi namin, Secretary, sapagkat kailangan po nating gawin lahat. Ang lahat ng kaparaanan, maitama lang natin ang maraming dapat itama. Hindi natin magagawa. Siguro magtatagal bago natin magawa. Ngunit kapag naumpisahan natin by acting on the side of caution, not erring on the side of caution, yun po ang dapat natin gawin, Mr. Secretary. Mr. Chairman, we agree po, no? 100%. At ang Pangulo po mismo, yun po ang direktibang binigay niya sa akin nung bago po kumupo. At yun po ang pipilitin natin gawin. Of course, with the help po ng ating komite, ng ating mga ibang opisyalis po. Kasama na rin po ang Philippine Space Agency dahil ang satellite feed po na real time, kung mayroon, kahit na hindi yan araw-araw, kahit na once a week lang o once every 2 weeks, napakalaking bagay na po nun kung magagawa po natin yan. Eh, yung po mag-audit ng project natin, pwede kaya natin gawin, Mr. Chair, na kasangkapanin na lang natin ng JICA para po makita yung... Kasi sa aking pagkakaalam po, yung kanilang mga auditor, yung kanilang mga engineers, mapagtitiwalaan po eh. Baka sakaling yun po ay makatulong din sa atin. Pwede tayong humingi ng tulong po sa hindi lang sa JICA, kundi pati sa ADB at sa World Bank. No? Tingin ko yan po ay posible, Mr. Chairman. Pwede ba natin i-consider, Mr. Chair, na kasi po nung nagmi-meeting kami sa Blue Ribbon, isa po sa mga lumitaw na mga rekomendasyon. Dahil nagsisimula po yung corruption sa mga engineering districts. Pwede kayang i-streamline natin yun. Ang suggestion nga po, alisin na yung mga engineering districts. Meron ba tayong ibang alternative? Kung sakaling tanggalin ang mga engineering districts, halimbawa, kung ano man alternative na gawin natin, wag na ganun karami. Pwede po nating pag-aralan, Mr. Chairman. No? Marami po talagang kailangan repasuhin at baguhin, no? Dito sa departamento. Dahil nakita naman po natin na yung current na sistema nagresulta dito sa nakikita na natin ngayon. So, kailangan po talagang baguhin. At, pagkaraniwan po kasi, Secretary, hindi naman lahat nangyayari sa mga districts. Ang congressman po kasi, ang siyang nakapangyayari doon sa pag-appoint ng district engineer. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ganoon. Meron namang hindi. Pati pag-alis ng engineer o district engineer, nandun pa rin sa kapangyarihan ng kung sino man yung makapangyarihan ng congressman na yon. So nakita po ninyo sa aming initial na pag-iimbestiga, yung first engineering district ng Bulacan, isipin po ninyo, 2022 to 2025, nakapagdala si Saldico ng 35 billion sa isang distrito. Paano po natin i-justify yun? Yun po eh. Maaring drastic po yung sinasabi namin na tanggalin lahat ng ano. Ngunit, yung ganun pong pangyayari, kung ano man ang katapat na solusyon nun, drastic man o hindi, dapat hindi nangyayari yung ganun. 35 billion sa loob ng 4 na taon. Kulang-kulang sa 8 billion pesos per year, Mr. Secretary. Grabe. So, ito po yung dapat nating tugunin. Ito po yung dapat nating i-address para yung sistema po. Mahirap baguhin ang sistema, ngunit kailangan po nating i-address sa lalong madaling panahon. Maraming salamat. Ayan ha. Thank you. Nasabi na nga lahat ni Senator Marcoleta na itong grabe talaga ka-powerful itong mga kongresista natin.
no? Imagine that one, Zaldico, 35 billion. So, eto yung mga district engineers na yan ay inappoint ng mga congressman. Okay? At sila na rin ang nagsabwatan dyan para makakurakot sila. Okay? Obvious na obvious yan. Obvious na obvious. Kaya sabi ko, dapat itong mga district engineers na ito, hindi man ito confident, mangungurakot kung hindi sa kautusan ng mga congressman rin. Diba? So, yun lang po mag-comment, mag-react po kayo. At usap-usap tayo sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat sa taong bayan. Subscribe na mga first time dito sa Donmar TV. Libre lang yan, walang bayad. Updated ka pa sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.